Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot yon ng Diyos para sa kabutihan, at dahil dooy naligtas ang marami ngayon. May mga pangyayaring tila nagtatakda ng direksyon ng ating buhay. Isang pagtataksil, isang maling akusasyon, o isang masakit na karanasang iniisip nating hindi na mababago. Kapag iyon lamang ang ating nakikita, madaling isipin na iyon na ang katapusan ng ating kwento. Ganito rin ang pinagdaanan ni Joseph. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang mga kapatid at ibinenta bilang alipin. Nang muli niya silang makaharap pagkaraan ng maraming taon, hindi niya itinangging masama ang kanilang ginawa. Ngunit nakita rin niya ang isang mas dakilang katotohanan. Ang Diyos ay kumikilos kahit sa gitna ng kasamaan ng tao upang isakatuparan ang kanyang mabuting layunin. Hindi nabigo ang plano ng Diyos dahil sa kasalanan ng tao. Sa halip, ginamit niya ito upang iligtas ang maraming buhay. May isang lalaki na nawalan ng pagkakataong makuha ang trabahong matagal niyang ipinapanalangin dahil sa isang hindi makatarungang akusasyon. Sa loob ng maraming taon, inisip niyang iyon ang pinakamalaking kabiguan sa kanyang buhay. Subalit nang lumipas ang panahon, nakita niyang ginamit ng Diyos ang pangyayaring iyon upang dalhin siya sa isang lugar kung saan mas lumalim ang kanyang pananampalataya at naging pagpapala siya sa iba. Hindi naging tama ang nangyari, ngunit napatunayan niyang hindi kailanman nawalan ng kontrol ang Diyos. Ito rin ang nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi tayo inaanyayahan ng Diyos na tawaging mabuti ang kasamaan o ipagpawalang bahala ang sakit. Tinatawag niya tayong magtiwala na ang kanyang mabuting layunin ay hindi kailanman mahahadlangan ng kasalanan ng tao kapag ang ating pananaw ay nakatuon sa kanyang soberanya. Nagkakaroon tayo ng lakas na magpatuloy, magpatawad, at maghintay sa kanyang tamang panahon. Hindi pa tapos ang ating kwento. Ang huling kabanata ay hindi isinusulat ng kasalanan ng tao, kundi ng Diyos na laging tapat sa kanyang mga layunin. Panginoon, salamat dahil ikaw ang may hawak ng aking buhay, at walang makahahadlang sa iyong mabuting layunin. Turuan mo akong magtiwala sa iyo, kahit hindi ko pa nauunawaan ang lahat ng nangyayari. Bigyan mo ako ng pusong marunong magpatawad, at patuloy na umasa sa iyong katapatan. Ito ang aking dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen.